Inamin ni Anthony Edwards na napagod ang Minnesota nung Game 1 versus Dallas. Kinapos ng dulo, nagkaroon ng energy gap. Dahil nga umabot sila ng Game 7 nung semis. Pero nagkaroon naman sila ng 3 araw na pahinga. Ang Dallas nasa 4 na araw. Ang sinabi naman ng mga fans nun na bigla or hindi inaasahan ni Anthony Edwards na magiging unstoppable si Kyrie ng first half na kinall out niya pa nung nakaraang game na siya ang magbabantay or siya ang magiging matchup ni Kyrie. Hindi naman minasama ni Kyrie yung pag-call out sa kanya ni Edwards. Ginamit niya yon bilang motivation sa game. No fear mentality para kay Ant-Man. Nagustuhan nyo ni Kyrie. Base pa sa kanya dahil sa sinabi ni Edwards yun, alam na niyang ipe-pressure siya ni Edwards sa game. Dagdag pa niya, medyo pagod pa yung mga paa ng mga players ng Minnesota dahil nga dumaan sila ng Game 7. Expected din ni Kyrie na makaka-recover ang Minnesota sa Game 2 at kailangan nilang paghandaan yon. Kahit nanalo ang Dallas sa Game 1, hindi pa sila komportable dahil alam nilang babawi yung Minnesota. Ito kasi ang unang beses kay Jason Kidd sa Dallas bilang head coach ang nanalo ng Game 1 mula nang hinandle niya ang team noong 2022 season. Ang naging game plan ng Dallas doon ang magbabantay kay Anthony Edwards si Derrick Jones. Nahahabol siya sa screen at sa switches. Tapos ang babantayan naman ni Edwards si Kyrie sa kabila kung saan niya magalaw pa. Sa rotation din kapag lumabas si Edwards, lalabas din si Derrick Jones. Base kay Jason Kidd, hindi nila mapipigilan si Anthony Edwards pero papahirapan nila sa buong series. Ikalawang beses pa lang to kay Luka na nanalo siya ng Game 1 sa playoffs. Ang last time noon, 2021 versus Clippers. Sa 2024 playoffs naman, ang kalimitan nangyayari doon na nanalo yung mga team sa kanilang home court. Gaya ng Cavs versus Magic at Knicks versus Pacers. Sa Dallas naman, nakakanakaw kasi sila ng home court advantage. Kaya kapag pumunta sa home court nila, nasa kanila pa rin ang face. Kailangan maiwasan ng Minnesota na ma-0 to sila sa series dahil ang Dallas nakakakuha ng panalo sa home court nila. Doon pa nila tinatapos yung mga series. Sa sinabi ni Edwards na naiiwan sila sa takbuhan dahil pagod, alam na ngayon ng Dallas ang kailangan nilang gawin. Ito pa yan, ang pinaka-consistent na series ni Kyrie versus Clippers. Yung versus OKC, meron siyang ups and down doon kasi nag-iba siya ng role. Mahirap din kasing masabi kung sino yung mananalo sa series kasi nga sabi ng iba bilog yung bola kahit wala naman nagsabing square yun. Isa pang X-factor doon, isang araw lang ang pagitan ng mga games sa conference finals. Sa schedule kahit magpalit pa ng home court, isang araw lang din ang pagitan nun. Hindi katulad dun sa semis. Kung kailan pa conference finals, dun tinipid ang schedule. Ang series ng Dallas nakasalalay kay Kyrie dahil base kay Luka kung hindi dahil kay Kyrie ng Game 1 baka natambakan sila ng 20 points. Pero yung Minnesota kasi meron ding game changer, si McDaniels. 3 straight na siyang umiscore ng 20 points pataas. 3-1 ang record doon ng Minnesota kapag meron siyang ganong stats. Hindi pa siya primary scorer kundi defender talaga.